Shout out nga po pala sa Ubosa family na sina Brother Rodolfo, Janice, Johan Ubosa na kadarating lang po ngayong spring. Nasa Warman, Saskatchewan po sila at dumating po sila nga ngayong spring 2024. Again, welcome po sa Canada, Ubosa family na nasa Warman, Saskatchewan po ngayon. Ang usapan po natin ngayon ay napakahalaga para sa mga kababayan natin na nagnanais na makarating dito sa Canada at nasa stage po sila na kung tawagin natin ay permanent residency application. So napakahalaga na malaman natin yung mga process at ibibigay ko sa inyo kung paano yung general na proseso ng pagsasagawa o pag-apply ng permanent residency para hanggang sa ganon ay at least meron kayong guide no sa pagsasagawa ninyo. Para rin ito sa mga nandito na may mga open work permit at nasa work permit status, student or international students, mga visitors visa na na-convert yung kanilang status bilang mga workers at i-convert nila soon into a permanent residency. So yan po ang ating pag-uusapan at tignan po natin yung mga usapin na ito. No? Ayon po sa tanong ng CICnews.com, how does IRCC process permanent residence application? By Aziz Musapeta noong pong March 8, 2024. So sabi po dito, how does the department process these PR applications every year? The process leading up to applying for PR before delving into how IRCC processes PR application, it may useful to newcomers to review what the process is being applying for PR. Most important here is the idea that most PR programs such as Express Entry, Managed Programs, Provincial Nominee Programs, PNPs, and other economic programs work on a candidate applicant system. This means that newcomers first submit a candidate profile to the Immigration Department, for example, through Express Entry pool, and if they qualify, they will be given an invitation to apply or ITA for PR. Once newcomers submit their application after receiving an ITA, IRCC will then begin processing. So mahalaga din na dapat nating malaman na sa mga applications ninyo, ano man yung profile ninyo, ano man yung stream o ano man yung pathway ninyo, syempre mayroon kayong process na susundin at mayroon din proseso na susundin, ano man yung sabi nga natin maging stream ninyo balang araw, ano. So napakahalaga din na malaman ninyo na halos pare-pareho yung mga program after doon sa mga stream ninyo. Ang pagkakaiba lang yung mga prior, no. So doon sa application ninyo sa permanent residency, halos pare-pareho na lahat yan kasi iisa na lamang karaniwan yung mga hinihinging documents o mga papel na manggagaling po sa inyo. So how does IRCC process my applications for PR? According to the Auditor General's report in IRCC's application processing, the way that the Immigration Department processes PR application can be broken into the following steps. So unang-una po sa lahat, receiving the application. This is the simple process of receiving a newcomer's application after they respond to the invitation to apply or ITA. A file is created in the department's global case management system. Sa anuman pong profile ninyo nang pagpunta dito sa Canada, makaka-receive kayo ng invitation to apply ITA nga. At yung ITA ninyo na iyon, ibig sabihin, sinasabi doon na halimbawa po, no, work permit kayo and then gusto niyo na mag-apply for at qualified na kayo to apply for permanent residency. So, ibig sabihin, bibigyan na po kayo ngayon ng IRCC ng invitation to apply. So, ibig sabihin, this is a letter na manggagaling sa kanila na, sige, na-qualify na yung prerequisite para sa application mo ng permanent residency. So, ibig sabihin po niyan ay bibigyan na kayo ng pagkakataon na maka-apply for permanent residency. So, ang gagawin po ninyo, bubuksan po ninyo yung link ninyo at syempre, meron na po kayong doon, may data na kayo doon, may file na po kayo doon sa case management systems ninyo. Doon sa GCK ninyo, usually, o kaya sa email ninyo, tignan nyo po mabuti yun, baka nasa spam po ninyo, spam mail. May mga letter po doon ibibigay ang IRCC, I'm sure. Then, pagkatapos po ninyo na makita yung mga link, tignan nyo po mabuti doon kung kayo po ay
qualified na talaga. Sasabihin naman doon sa invitation to apply na you are now, or you can proceed to the next step. Yun nga yung application po ng invitation ng IRCC for you to become a permanent residency. So, number 1 step po yon. The second one po, sabi po dito, verification and preparation of documents. In this page, the department assess whether all necessary documents have been provided. Example, police certificate, proof of funds, etc. In addition, the department prepares documents here for the next step, where they will determine eligibility of the application. If any documents are missing or incomplete, IRCC says it will return the application to the applicant. While some PR programs allow applicants to resubmit their application, if it is found incomplete, the Express Entry Managed Programs, the Canadian Express Class CEC, the Federal Skilled Worker Program, the Federal Skilled Trade Program, do not. According to IRCC's webpage, in these cases, applicants will have their applications rejected, their fees refunded, and will need to restart their entire process. Okay, nasa stage na po kayo, no? Pagkatapos na po yan, yung na-process nyo na po yung inyong mga link. Now, magsasubmit na po kayo ng mga documents sa stage na ito. Kakalapin nyo na yung mga documents na dati nyo nang na-submit, kakalapin nyo lang ili at i-update nyo na yun. For instance, nag-expire yung NBI clearance niyo, i-update po ninyo yun, yung police clearance niyo. For instance din po, yung bank statement, nag-lapse na rin. After 2 years, 3 years, something like that. Nag-lapse na, i-update nyo rin po yun. So, lahat ng mga documents na kailangan i-update, you have to update. Lahat ng documents po na hinihingi nila, you have to submit. Lahat po ng original documents, sasabihin nila patatakan ninyo, o kaya naman they will say na punta kayo sa notary office ng isang lawyer and then panotarihan bago i-submit. Gawin nyo po yun. Photocopy ninyo and then submit online, gawin po ninyo yun. Kasi doon sa pagkakala po ninyo na ang nagtatawag natin mga documents ninyo, napakahalaga na genuine, totoo yung mga document. Kailangan po original signed o kaya naman po ay yung iba ngayon electronically signed na, no, yung mga certifications. Lahat po ng certifications niyo kailangan date o kaya naman mayroong date, meron pong original sign kung sino man po yung dapat mag-sign. Lahat po ng mga documents niyo na fill upan ninyo doon sa IMM forms niyo o sa IRCC niyo, CIC niyo, you have to sign, original sign, and then kailangan po nakadate yun. So, tingnan nyo po mabuti yun, lahat po ng documents niyo. So, number 8, signed it. So, napakahalaga po nun, no? So, balikan po ninyo muli yung mga documents niyo na dapat ninyong isubmit. Next one po, eligibility assessment. Here, the Immigration Department assesses the application against program standards to make sure that all eligibility requirements and criteria are met. In an application fails here, IRCC will refuse the application outright, requiring applicants to restart the process. Ano ba yung tinatawag nating eligibility requirement? Ibig sabihin, kung na-meet po ba ninyo yung standard na natapatan nyo ba lahat ng documents, lahat ng requirements na hinihingi po ng IRCC, ibig sabihin you're eligible to apply, no? So, nagsubmit na kayo, hindi pa po to doon tapos, i-assess nila yun, hindi pa po doon tapos. Ngayon, imamatch nila ngayon lahat ng mga requirements niyo kung kayo po ba ay nakamit ng kanilang mga requirements, no? Napakahalaga kasi na ma-meet dahil siyempre ang pagpunta po natin dito, sabi nga natin ay talagang parang dadaan tayo sa butas ng karayom, no? Kukutuhan po nila yung ating mga documents para na sa ganon yung mga requirements na sinabit natin ay ma-meet po doon o baka maka-equal po doon sa requirement na inilahad po nila, at yun po ang dapat nating sundin. Admissibility assessment. Within this phase, IRCC will evaluate whether an application meets admissibility criteria for PR. These are additional eligibility criteria wherein applicants must meet the security and criminality checks to be found eligible to come and settle in Canada. In addition, applicants must pass an immigration medical exam to ensure that they do not have any healthcare related issues that would put a strain on Canada's socialized medical care system. If applicants are found medically or criminally inadmissible, IRCC says it will refuse their application, requiring
the applicant to start the entire process again. So dalawang factor po yun, yung admissibility assessment. Admissibility, ibig sabihin, ngayon assess na nila, okay, sige. So tignan natin ngayon yung police clearance mo, yung criminal record check mo kung tawagin natin. So yan na nga po, napakahalaga, yung NBI dapat kailangan updated. Kung hindi updated, ipapaulit po sa inyo yun. So kung halimbawa, sasabihin nila, merong criminal record ito, paiimbestigahan po yon. Kung yung mga criminal record po na nakasabit sa pangalan ninyo ay let's say talagang malubha, maaaring hindi po kayo makapunta dito sa Canada. Halimbawa, yung treason, yung binanggit na natin sa mga naunang vlog natin, inadmissible po kayo. And then, yung another one, sa medical naman, kaya po yung medical exams ay napakahalaga kasi ayaw din naman po ng Government of Canada na pupunta ka dito at gagastusan ka lang sa medical mo. At ibig sabihin, halimbawa, malubha yung kalagayan mo, hindi ka na able makapagtrabaho. Natural, inadmissible na po yun. Nangangahulugan lang po na ayaw na rin ng Canada syempre na ikaw ay gastusan pa, bigyan pa ng fund. Yun po ang ibig sabihin nun. So kung halimbawa po may sakit po kayo na talagang malubha, bedridden na po kayo, nagpa-medical po kayo, sinabi po ng let's say St. Luke's o kaya naman IOM na kayo ay may malubhang sakit, sasubmit po nila yung pangalan ninyo doon sa IRCC bilang mga panel of physician doon sa Pilipinas halimbawa at magkakaroon po ng conclusion na inadmissible po kayo. So ibig sabihin hindi po kayo papupuntahin dito sa Canada. And ang yung iba naman, pinauulit yung process ng PR application. At may mga pagkakataon ba na ganon and then pinaulit? Marami pong pagkakataon. Halimbawa, meron kayong spot sa baga, o kaya naman nagkaroon kayo ng TV, nalaman nila may butas yung baga ninyo. And then, nagpa-medical po kayo sa St. Luke's, kaya naman IOM, depende po sa inyo. And then, nalaman po ng mga panel of physicians. So, sasabihin nila, meron kayong butas sa baga. So, gagamutin po muna yan. So, sasabihin nila doon na, itong applicant na ito ay nagkasalukuyan nagme-medical pa, nag-undergo ng medication, and then, halimbawa, nag-lapse po lahat ng applications ninyo. Yung iba po, kumukuha ng immigration lawyer para mag-back to zero and reapply again. Parang ganun po yon. At yung iba naman, umaabot lang ng buwan, at nagagamot naman, and then, yun po, medical po ulit sila. So, ganun po ang ibig sabihin nun. So, nagkakaroon uli ng tinatawag nating re-application. Next one is interview if needed. At this stage, an application is once again reviewed for basic eligibility and admissibility requirements. If an interview is required, applicants will be asked to come to IRCC's office to speak with an immigration officer. According to IRCC, topics discussed here could range from verifying information in the PR application, verifying an application or their family's entity, and addressing any other concerns an officer may have around application. Under the 3 Express Entry Managed programs, selection criteria are more objective, usually resulting in the need for interview being waived. Submitting a complete application maximizes an application chances of not being called for an interview. Sa experience po namin na mag-asawa at sa aming mga kamag-anak na nakarating po dito at dito na po nagkaroon ng PR application processes, awa po ng Diyos, wala po sa kanila ang na-interview o in-interview sa process application ng interview. Pero kung kinakailangan po, there is always a chance na interviewin po nila kayo. Makikita nyo po doon sa GCK ninyo o kaya naman sa application online ninyo, sa IRCC account ninyo, kung sasabihin doon, you need an interview o kaya naman you don't need an interview. Pero usually sabi ko 100% sa mga kamag-anak namin, hindi na po sila na-interview. So sana po ganun din po kayo, parang sa ganun, mas mabilis yung process at hindi na kayo kabahan pa. Basta, ang sinasabi po doon, kompleto at wala pong kulang yung mga documents ninyo na sinasubmit ninyo. At halimbawa po, hindi ka nag-supply o nagbigay ng police clearance, ano ang dahilan? Pwede pong ma-interrogate kayo. Pwede kayong tanungin nila, mag-interview kayo na bakit wala kayong ipinasang criminal record check or police clearance or NBI, something like that. May tinatago po ba kayo? Something like that. Maaaring ganun ang tanong nila.
no? Pero kung kompleto naman, most probably ay parang wala na rin. Last but not the least, if all the above steps are passed, an application will be found successful and the applicant will receive PR status, no? After which they are free to arrive and settle in Canada. So magdidetermine na lang po doon, no? Kung halimbawa, kulang-kulang yung mga documents niyo, hindi consistent yung documents niyo, o kaya naman ay marami pa pong kulang sa mga documents niyo, pwedeng sasabihin doon, we regret na hindi kayo nakapasa sa PR application niyo. O kaya naman, kumbaga, pwede na kayong pumunta sa mga services na Open Door Societies, o kaya naman free services ng Government of Canada para mag-settle dito sa Canada. Something like that. So, i-invite na nila kayo na mag-research about Canada, i-research nyo na yaman yan, bibigyan na kayo ng mga information about Canada, no? So, may mga link na doon na pupuntahan niyo para makatulong, no? Usually, Government of Canada. So, always rely on the Government of Canada website. So, ibig sabihin, pasado na po kayo, no? And then, makukuha nyo na po yung confirmation of permanent residency nyo na. Then after po na may process nyo lahat ng mga papers and documents nyo dito, makukuha nyo na rin po, hindi ko na ako nagkakamali, nasa 30 days, working days po para makuha ninyo yung PR card ninyo. And then malaya na po kayo na makapag-tatrabaho, ma-enjoy nyo na po kung ano yung na-enjoy ng mga Canadian citizen at mga nandito sa Canada. Ibig sabihin, you have legal status now here in Canada. PR na po kayo. So always remember na maging honest po sa pag-fill up ng mga application paper, IMM papers niyo, and lahat po ng documents niyo, no? So sana po nakatulong yung vlog natin sa araw na ito, at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.